Magandang araw sa ating lahat. Ang video tutorial nito ay continuation ng year-end compliances na nadiscuss natin noong mga nakaraang araw. Ngayon, ito ay sa pagpapatuloy lamang ng mga topics na na-discuss natin. Ito yung summary ng ating year-end compliances ng year-end compliances ng mga 2020 na mga transaction na nire-report natin ngayong first quarter ng 2021. Na-discuss na natin o meron na akong YouTube tutorial ito, e-submission o submission ng books, itong business renewal, submission ng annual inventory listing, annual BIR registration for VAT and non-VAT, at itong pinaka-last, yung 16 offer C. So kung hindi nyo pa napapanood, pakisuyo na lang, hanapin na lang dito sa YouTube tutorial. Ita-type nyo lang po Panelo accounting firm, then i-type nyo yung topic ng 1604C. Lalabas na po yan. Or yung Panelo accounting firm, kapag sinearch nyo po sa YouTube, lalabas po lahat ng aming mga in-upload na mga video tutorial. Halo-halo nga lang po. Ngayon, ang topic natin ay itong 6 and 7, yung fourth quarter report ng QAP at ng 1604E. QA fourth quarter lang po ng QAP ang aming i-discuss dahil ito yung may kaugnayan dito sa 1604E na annual information return. Ngayon, ang deadline ng QAP supposedly ay noong nagbayad tayo o nag-remit tayo ng 1601EQ ng fourth quarter ng 2020 at ito ay kasabay noong report supposedly ng 1601EQ noong January 31, 2021. Subalit nagkaroon to ng extension at na-extend until February 28, 2021. Ngayon ay February 23 as of this recording, kaya may araw pa para makapaggawa tayo. No? May 5 araw pa. Pasensya na kayo at ngayon lang uli nakapag-video dahil inuna namin na tapusin yung iba ng mga kliyente namin na gawin itong mga bagay na ito. At ngayon lang uli nakalibre. Now, ngayong discussion natin, nagpo-focus tayo to 1604E. No? Yung 1604E, may kaugnayan din yung QAP dito at madidiscuss natin ito as we go along. Okay. Ngayon, para ma-discuss in detail kung ano itong 1604E, gumawa na ako ng sample ng mga data. Ito yun. So, ito yung pinaka-detailed na mga sample natin na kung saan makukuha natin lahat ng information. So, supposedly, buwan-buwan, ano nga ba yung bilang recap, ano nga ba itong sinasabi natin na 0619E? Susulat ko dito, 0619E saka itong 1601EQ, saka 1604E. Yan. Lahat po ito ay pare-parehas lang na may tumutukoy sa withholding tax expanded or others. No? Ngayon, sino ba ang mga entity na kailangang mag-report nitong tatlo na ito? So titingnan nyo uli yung COR, yung Certificate of Registration ninyo, na tangi lamang doon sa may registered activities na may withholding tax expanded ang supposedly ang gagawa po nito. Yan. So, i-reviewin nyo po ulit yung COR nyo. Sa registered activities, supposedly nakalagay dyan, withholding tax expanded /OTH others. So, kung wala po kayo niya sa registered activities na to, ay hindi applicable itong video tutorial na ito. So, balit, kung meron kayong ganito, withholding tax expanded, dapat po kayo ay gumagawa ng ganitong report. Balik tayo. Sa 0619E, ito po yung monthly remittance natin ng mga wini-withhold natin sa ating mga regular supplier of goods and services. No, may mga ATC po ito, yung alpha, mga code na depende kung anong klaseng supplier meron tayo. No? So supposedly, ginagawa ito kapag nagbabayad na tayo sa mga supplier natin.
wini-withhold na natin to ng certain percentage. For example, uh, bumibili tayo sa supplier ng goods, no? Regular supplier natin, kunwari is office supplies. Ngayon, kapag mag-buy na tayo, wini-withhold na natin to ng certain percentage. Yung supplier of goods ay 1% in general. So ngayon, for example, kung 10,000 yung ating payable na kailangan bayaran, kailangan tayo mag-withhold sa kanila ng 1%. So therefore, instead na 10,000 ang babayaran natin sa kanila, ma-minusan natin to ng 1%. For example, yung 1% na yun ay 10 pesos, ay 100 pesos. So sa 10,000 na payable minus 100, ang limit lang na, ang ibibigay lang natin is yung 10,000 minus 100, which is 9,900 pesos. So yung 100 na withhold natin, ilalagay natin ito sa 2307, yung certificate na nag-withhold tayo at source. So bibigyan natin siya ng 2307 na 100 pesos para yun ay katunayan na nag-withhold tayo sa kanya. Now, itong 2307 na ginawa natin o yung 100 pesos na withhold natin ay kailangan nating i-remit sa BIR. At para ma-remit ito, gumagamit tayo ng form na 0619E kapag nire-remit natin sa mga buwan na hindi quarter ang ending. Ano ibig sabihin na hindi quarter ang ending? So yung January, February, susunod March is quarter ending. So sunod na ay April, then May, yung June ay second quarter ending, then sa June ay July, August, then another quarter ending in September, then October, November. So tuwing January, February, April, May, July, August, October, November, ito yung mga non-quarter ending. Ginagamit nating form ay 0619E at ang deadline po nito ay at every 10th of the following month. Kunwari, nag-withhold tayo ng January, so supposedly, i-remit natin ito on February 10, on or before, kung in total na na-withhold natin. Now, yung mga quarter ending naman, sa mga quarter ending naman, for example, itong mga March, June, September, and December, i-report naman natin ito, sinasummarize ito, lahat ng payment natin per quarter. At gumagamit tayo ng form ng 1601EQ. So binibilisan ko na yung discussion, assuming kasi na nag-re-review lang tayo. At kung sakasakaling hindi ka pa familiar dito, just PM me kung paano ito talagang in detail, ay para matutunan mo in detail, i-PM mo lang ako. No? Pero I assume, para mapabilis ang ating tutorial, ay nagre-review na lang tayo at meron ka ng knowledge about dito. So therefore, you will use a 1601EQ para i-report ang quarter remittances. So every March, June, July, September, December. Plus, gumagamit ka ng QAP. Every quarter ending ay bukod sa remittance mo, ay kailangan mo mag-submit din ng quarterly alpha list of payees, yung QAP. At ito, ang deadline nito ay kung ito ay on or before 10th of the following month, ito naman ay every end of the end of the month following the quarter. Ano ibig sabihin po nun? So for example, i-report natin itong March, no, yung January, February, March, yung quarter ending nito. I-report natin yan sa April 30, yung pinakatapusan, end of the day, or end of the month, following the quarter. Sige, yun na yun. No, kapag June naman, i-report natin to on April, June, July, hanggang July 31. O, ganun po. So, yun yung pagre-report. No, magkaiba, no? Ito on or before 10 of the following month. Ito naman every end of the month following the quarter. Kasi bakit ganun? Mas matagal itong quarter. Kasi nga, gumagawa pa tayo ng QAP. Okay. Ito namang 1604E, ito naman sinasabit ito sa March, ngayong March na darating, 2021. So March 1, 2021. Ito kasi annual summary na itong remittances natin. Ano po?
plus yung alpha lease. Okay. Plus alpha lease, kaya tumatagal siya no, hanggang March kasi lahat ng withheld natin supplier, dyan na ipapasok no, isa-isa in detail. Okay, ginagawa natin ito kasi mula ng January hanggang December, 0619E, gumagamit tayo ng 0619E sa 1601EQ. Hindi alam pa ng BIR dyan kung sino mismo ang na-withhold na natin. Nire-remit pa lang natin. Pagdating ng 1604E, doon na sinasabi natin yung tao, yung mga suppliers na niremitan natin, na withholdan natin. Kaya kailangan ng BIR in detail kung sino-sino talaga ang na-withholdan natin. At dapat ito ay magtatali, itong 0619E plus itong 1601EQ, magtatali lahat yan withhold natin dito sa 1604E, depende sa mga suppliers. No? So dapat po yung total withholding ay nakatali o nakareconcile dito sa 1604E. Kung hindi po ito nakatali, magkakaproblema po tayo dyan at kitang-kita ito ng BIR kapag sakasakaling ma-audit tayo. Okay, going back, so I suggest habang sa buwan-buwan na nag-withhold kayo, ay magkaroon kayo ng detalye or detailed summary na wini-withholdan natin. So in my case, mapapansin mo, noong January, for the month of January, ito ay using 0619E form. No? So na-remit namin, for example, February 10, using GCash na bank, at ito yung reference ng GCash, for example, ang amount na remit namin ay 1,900. Yung 1,900 na compute yan sa pamamagitan nito, ito yung 1,900. So paano? Assuming, for example, lahat ng ito ay example lang, meron kaming 4 na supplier, regular supplier, itong si Panelo June, si Tres Marias Rental, AAA, saka Triple X Air Conditioning. So lahat ng ito ay regular supply namin. Ibig sabihin ng regular, ito yung lagi namin sinusuplayan. So sino lang ba yung wini-withhold na natin? Tangi lamang yung mga regular supplier or one-time transaction pero 10,000 and above. Yun ang sinasabi nating regular supplier. So meaning to say, kung minsan lang natin sa isang taon, minsan lang natin na-orderan, pero 10,000 and above naman yung order natin, kailangan natin mag-withhold. Paano kapag minsan lang yung supplier na yon, pero hindi naman 10,000 above yung ating na-order? So hindi na natin necessary mag-withhold tayo doon. Okay lang po yun. Okay? Now, sa list po na ito, mapapansin nyo, naglalagay din kami ng type. Siya ay individual, non-BAT, then corporation, BAT, corporation. So, importanteng malaman din na saan ka ba mag-withhold? Ano ang basis ng withholding? Itong mga percentage na to. Ang basis po nito yung net of BAT billing. So, yung gross billing nila, tatanggalin mo po yung 12% BAT dito, magiging net of BAT billing. Yan po ang magiging basis ng computation ng ating withholding. No? At meron dito sa another column, may ATC. Yung ATC po, ito po yung makikita natin sa BIR at meron na rin po akong listahan. Itong ATC, ito yung mismong alphanumeric ng mga tax type na klase na wini-withholdan natin. Sa mga description, may iba-iba kasing mga withholding po. No? O for example, itong mga naka-yellow dito, ito yung mga regular na kalimitan supplier natin. For example, itong mga professional CPA, meron tayong consultation dyan, lagi monthly binabayaran. So nag-withhold tayo ng 5% if their income that does not exceed 3 million. So para may 5% ito, actually may sinasubmit pa itong proof o yung certification or sworn statement nitong mga CPA lawyer engineer na hanggang 3 million lang or less than 3 million ang kinikita nila taon-taon. Kung hindi po ako nagkakamali, ito yung sworn statement of gross declaration of less than 3 million, Annex B. Ano po? Hinihingan natin itong mga to na nasa katunayan na ang income nila ay less than 3 million. Kapag hindi sila nag-present ng ganitong certification, automatic yan dapat 10% ang wini-withhold nyo. Sa ayaw at hindi nila. Kasi nga, dapat nire-require natin sila na magpasa ng certification of less than 3 million na income. Now, mapapansin nyo, may mga ATC code din po sila. No? Ito po, WI010, WI011. Mapapansin nyo, may WI, tas may WC. Kapag sinabing WI,
withholding of individual. Yung WC naman, withholding ng corporation. So now, kung ibabrowse ko ito, marami po sila, no? Yan. So yung usually mga naka-yellow, yan po yung regular. Ito naman, WE na to, itong rentals. So ito po yung binibuild natin kapag tayo po ay umuupa ng ating office. So yung binabayad natin, yung office o anuman na o anumang equipment o anuman na may kinalaman sa rental fee, ay nagwi-withhold tayo ng 5% naman sa kanila. So using ATC form, WI-100 or WC-100, if it is individual or if it is a corporation. Now, ito pang ibang dito na dilaw, itong income payments by top withholding agents. No? Ito usually, nagkakaroon tayo ng ganito kapag tayo ay may withholding tax expanded o kaya nakareceive tayo ng TAMP, TAMP, letter coming from the BIR. So, ibig sabihin, nakamonitor na tayo doon na tayo ay ino-authorize ng BIR na mag-withhold sa mga supplier natin of goods, no, supplier of goods, no, ng 1%. So kung individual itong supplier na to, WI-158, kung ito naman ay corporation, WC-158. Kung at ito rin ay tayo ay ino-authorize ng BIR na mag-withhold ng local resident suppliers of services. So ito is ay goods, ito ay services. So sa services naman po ay 2%. So using ATC WI-60, WI-160, WC-160. Importante po na familiar kayo sa mga code na to dahil nilalagay natin ito sa mga returns natin, lalong-lalo na pagdating ng quarter reporting at yung annual reporting. At marami pa po dito na mga withholding ano po. So example lang natin itong mga dilaw lang natin. Yung consultation sa CPA, itong rental fee, at itong may mga supplier tayo sa goods, saka supplier sa mga services. Okay, going back, meron tayong 4 nga dito, no? Ito na po yung ATC nila, no? Itong sa Panelo June, ito yung CPA, kunwari. So nagwi-withhold tayo in a form of ATC number, WI-010, which is 5%. So therefore, anong 5%? 5% ng net of billing. So 5% ng 5,000. If it is non-BAT, so yung gross billing niya 5,000. So therefore, yun din yung net of billing niya kasi net of BAT, kasi non-BAT siya. Pero kapag po ay batable, alisin niyo muna mo yung BAT. So ito, in case of this one, 28,000 ang gross billing niya. Alisin niyo yung BAT na 12%, so magiging 25. So ito po ay renta. So WC-100. WC using kasi corporation. Then 5% of such is 1 to 50. Yun po yung atin. Sa cash payment naman, balik tayo dito. So 5,000, gross billing niya ay 5,000 minus 250. So ang cash payment natin, 4,750. Either check payment or cash payment. In terms of this one, sa rental naman, nag-withhold tayo ng 1 to 50 minus the gross billing. So ang instead na babayaran natin yung 28,000 minus 1 to 50, 26,750 na lang po babayaran natin. So on and so forth. So, itong AAA office supply, this is a goods, supplier of goods. So, kaya ito yung 1% using WC-158. So, 1% ng 30,000 is 300. Ito namang air conditioning, ito po yung nagsiservice sa amin. Kunwari, naglilinis. So, they offer a service type of industry. So, therefore, namaminosan namin ito ng 2% using with WC-160. Kung nag-bill sila ng 5,600, alisin natin yung BAT, 5,000. So 5,000 na lang. 5,000 times 2%, 100. So all in all, itong total na to, 19, yan po yung nire-remit using 0619E kasi hindi pa siya quarter ending. Then following the month, February, meron din na naman kaming transaction. Kung halimbawa, 2 lang, hindi kami umorder dito kay AAA at hindi naman kami nagpa-service air conditioning sa 2 lang. So in detail, no, buwan-buwan ay kailangan natin ilagay dito yung kung sino-sino ang ating nawi-withholdan. Para pagdating ng ating mga quarter reports at mga annual reports, ay madali nating makukuha, mariretrieve yung record at pwede natin ilagay na ngayon sa alpha list. So mapapansin niyo po yung example natin, January hanggang December. Now, itong kulay orange naman ito po yung ibig sabihin quarter ending, so March. Pagdating ng quarter ending naman, sinasummarize naman po ang buong nangyari ng quarter.
So January, February, March. So mapapansin niyo po, itong first quarter na ngayon, mapapansin mo yung gross billing 15,000. Bakit naging 15,000? Kasi ito yon 5,000, 5,000 plus 5,000. So tatlong buwan sa isang quarter, 15,000. So ganoon din po sa pangalawa, sa Tres Marias, nag-bill sila ng 28 plus 28 plus 20 plus 28. So 84,000. So ito pa yung gross billing, and then ito naman yung net of bat billing. So gagawin niyo po, gagawin din po ang gagawin natin uli. Kukumpitan uli natin ng 5%, 5%, 1%, 2%, depende doon sa ating na-discuss na ATC. So therefore, sa quarter ending ng first quarter, ang total supposedly ay 5,123 ang ating na-remit na. Ang ating i-remit. Ngayon, pero nakapag-remit na tayo ng 0619 ng January at nakapag-remit na rin tayo ng 0619 ng February. Ang gagawin niyo po, ileless lang po yun. Ileless natin yung 19 na remit ng January at yung na-remit ng February na 15. Kaya ang net of i-remit na lang natin ay 5,123 minus 19 minus 15, 1,723. Yan. Tama naman po sa report natin ng March, which is 1,723. Now, ito na po yung pinaka-neto na i-remit natin. Ano ang gagamitin nating form? Gagamitin nating form using 1601 EQ. Ano po? But then, after niyan, at ito ay i-remit natin sa katapusan po ng after ng quarter. Bakit katapusan ng quarter? Kasi may gagawin ka pang QAP. So pagkatapos mong may remit ito, kailangan po gumawa ng summary o ng ALPALIS. Pupunta ka sa ALPALIS 7.0, magpipilap ka ng QAP. Okay? However, ito ay nangyari noong April ng 2020. So wala pa naman version 7.0. Ang version po na ginamit niya ay 6.0 po yata yun. Basta yung pinaka-latest na sinundan itong 7.0, yun po ang ginagamit natin na pagre-report ng QAP. At ito naman ay sinasubmit natin using e-submission, no? Yung email. Yan. So, nagdi-discuss ako assuming hindi mo siya nagawa. Pero kapag nagawa mo naman siya, wala tayong problema. Okay? So, every quarter, kailangan nating gumamit ng 1601 EQ para i-remit itong 1723. But then, after then pala, is kailangan nating gumawa ng QAP at e-submission ito. No? Ngayon, ang gagawin natin, okay, so on and so forth na po ito, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Since tapos na ang 2020. So kung ano po ang sinabi natin itong first quarter, ganito rin po ang nangyari ng second quarter, third quarter, fourth quarter. Now, ang sabi natin, ang tutorial natin ay papaano itong fourth quarter. Yan. Kasi nga, kung hindi mo pa nagagawa, ano po, pero pwede mo nang na-remit, supposedly na-remit mo na itong 4855 minus yung October, November na remittance mo using 0619E. So, ito ay na-extend. Kung hindi mo pa nagagawa, may time ka pa until February 28. Ngayon, gagawin natin itong QAP. So, using, ano ang gagamitin natin na form? At yung alam na natin, I assume yung naipasa mo na yung 1601 EQ ng fourth quarter dito. So, ALPALIS na lang ang kulang mo. So, ngayon, para magawa ito, pupunta ka doon sa ALPALIS. Supposedly, na-discuss ko na to sa mga nakaraang video kung ano yung ALPALIS na sinasabi ko, yung 7.0. No? So, I assume alam mo na rin to. So ngayon, kung na-install mo na yan sa computer mo, pupuntahan mo na lang yon. So in my case, pupuntahan ko siya. Nandito siya sa Drive C. Mapapansin mo, marami siyang ALPALIS. So BIR Alpha 17, dami. Dahil marami akong kliyente. Actually, kukunti pa lang yan. Yung sa isang computer ko, ang mas marami, yung kompleto. So ngayon, ang ginagamit natin na company yung sample. Yan. So, pupuntahan mo uli itong BIR 1604 version 70. At dalawa yan, no? dalawang program itong ALPALIS na to. Yung pangalawa ay yung validation. So, dito ka muna sa muna sa mismong program ng ALPALIS.
Okay. So pag open mo, ipasok mo yung username mo saka yung password. Yan. So kapag gagawa po tayo ng QAP na may monthly, ito po ang gagawin natin, QAP. No? QAP. Ito namang annual, 1604E, mamaya ito. Okay? Pero dito sa QAP pa lang, pwede ka na mag-generate ng 1604E kapag kompleto yung input mo dito from January to December. So magkakaproblema nga lang tayo kasi nga ito ay version 7.0. Lumabas lang to lately. So malamang yung fourth quarter lang na ipapasok mo dito. Kung masipag-sipag ka, pwede mo ipasok din magmula January hanggang December na. So ito ngayon, pinuntahan ko na itong QAP. So pupunta ako sa 1601E. Yan. So ngayon, meron dito Schedule 1 at Schedule 2. Yung Schedule 1, ito yung mga withholding natin sa regular supplier natin, no? Using mga different ATC. At ang Schedule 2 naman, ito yung gumagamit ng 2304. No? Hindi naman tayo gumagamit ng 2304. Kaya dito na lang tayo sa 2307. Ito yon. So ngayon, ang una mong gagawin bago ka pumasok dyan, isi-set mo yung mga araw. Ngayon, para mapadali tayo, ang ginawa ko dito, pinasok ko na itong magmula January hanggang September. So meaning to say, may laman na ito ng first quarter, second quarter at third quarter na mga months. So para sample lang, yung fourth quarter ay ipapasok natin. Kung paano ko ipapasok sa fourth quarter, ganun din ang style ko na ginawa ng first quarter, second quarter, at third quarter. So ito po ang gagawin natin, isa-set mo muna sa date. So ang susunod po na hindi ko pa napapasok dito ay October. October ng 2020. Kung gusto mo ipasok lahat po, again, magsimula ka sa January. Ano po? So, depende sa quarter. Kung January yan, hanggang March, laging first quarter ilalagay mo dito. Kapag naman sa second quarter, yung April, May, June, second quarter. Yung third quarter naman ay July, August, September, laging third quarter. Ngayon, nasa fourth quarter tayo, 10, October yan. So, fourth quarter ang pipiliin ko. Amended return, no. Any tax withheld, yes. Kung meron man. Kung wala naman, no. Now, number of seats attached, 0 pa rin yan. Then no. Okay. Ready na ako mag-input ng October. So, itong schedule 1 dito ako mag-a-add. You are working for the month of October 2020. Yan ang gusto ko. Okay. So, taxpayer ko, titignan ko na uli yung detailed na October ko. On this October, meron akong 4 na supplier na binidildan. So, isa-isay ko po ito, no? Itong number 1 muna. So, mag-add ako 226 824. Ay! 824 255. 255. So tab, kapag may labas po mga pangalan dyan, ibig sabihin nakaregister na po sa library nyo itong TIN na to. So dire-diretso lang po ako. Now, anong silbi nitong alpha tax code? Alphanumeric tax code, ayan. Ito po yung ginawa natin kanina. Nag-summary sa kagad ako. Sama sa summary ko, yung ATC, yan. So WI010, di ba? So WI010, either ihahanapin ko dito, which is mabagal. WI10, pipiliin ko. Di ba, mabagal siya. Or itatype ko na lang. Yan, ito yun. No? So in this case, kunwari pinili natin, mamaya itatype ko na lang para mabilis. So WI010, so professional or CPAs, automatic yan magkakaroon ng 5% dito. So magkano ang amount of income payment mo dito? Ang minilad natin ay, ang base ay 5,000. Oops. Ay, sorry. Nabura tuloy. Ay. Yan. Ulitin ko po. In-edit ko lang. 5,000. Yan. Tab, 5% 250. Save. So, tama naman po yan. Kasi 5% nun ay 250. So, sa pangalawa na po ako. So, add ako. Pangalawa. Ito naman, 229, 809, 462. Tab. So meron na po akong registered name, meron na po akong sa library. Kung wala naman, pwede niyo pong pilapan yan. Ngayon, ito na, silbi nito, no?
WC100. Ayun, tatype ko na lang no, WC100. Kaysa hanapin ko pa. Then tab, makikita mo yan, 5% rentals na yan. So magkano ang ilalagay ko dito? Hindi po yung gross, no, yung net of BAT po ilalagay natin. So yung 25,000. So 25,000. Tab. So 1 to 50 ba yung na-withheld ko? Yes, 1 to 50. So save ko na po ito. Save. Mag-add po ako sa pangatlong taxpayer natin, as sa supplier natin, I mean, 267, 671, 585. So tab. So ito namang si Triple Office, ito ay WC158. So WC158, ito ay income payments by Tapson to their local resident supplier of goods. Ito. So ang magkano amount, hindi po yung gross, kundi yung net of BAT na 12,580. 12,580. Tab. So 1% lang yan. So 125.80 ba yun? Tama po. So save ko na. So last na ako sa pang-apat sa October. Si XXX Air Conditioning. 414,999. 414,999. 656. 656. Tab, yun, pumasok sa air conditioning. Ito ay WC160. Yan. WC160. Tab, so 2% po, no? So magkano yung ating income noon na minusan? 11,500. 11,500. Tab. 230 ba ang withholding? Yes, 230. So, save. Yan. So, tapos na tayo sa October, wala na ako i-add pa. So, mag-exit po ako ngayon. Do you want to exit? Yes. So, babalik dito ulit sa menu ng 1601E. Ang gagawin ko naman po, ipapasok ko yung November 2020. So, no, yes pa rin yan. Then, for the fourth quarter pa rin, then add na ako. Yan, nasa November na po tayo. I'm working on November. So, dalawa lang po yung supplier na withhold na natin. So, ipapasok ko na po. So, magsimula ka sa add, 226, 824, then 255. Yan. Then, ito ay WI010. Sa ulo ko na po. No? So, magkano yun? 5,000. Then, save. Then, add ko naman yung isa, 229, 809, 462. Yan. Then tab, ito ay WC100, Corporation sa Rental. So ito po ay, ang amount nito ay 25,000. 25,000. Tab, then save. Okay. Meron pa po ba sa November? Wala na. Ngayon, kapag marami ito, no, marami kang na-withholdan, yun ang madugo. No? Ngayon, abangan nyo po yung ginagawa naming program dito, no, na kung saan every time na nagtatransact ka, automatic na rin po yung system namin na nagwi-withheld siya, depende sa ATC. Tapos nakakapag-produce kagad siya ng 2307 on that time. Tapos since napapasok sa siya database, pwede mo i-generate yung QAP automatic na hindi mo na ipapasok isa-isa dito sa Alpalis. O abangan nyo po yan. No? Marami pong features yung aming accounting system. Ang tawag po doon ay tax base. Ano ibig sabihin ng tax base? Ang tax base po, ang ibig sabihin nun ay taxation and bookkeeping auto system in Excel. No? Nasa Excel siya. So abangan nyo po yan. Lalabas po namin yan maybe sa first week ng March. At magkakaroon din po ako ng video tutorial dyan regarding sa mga features ng aming accounting system. Tiyak ko na matutuwa po kayo. At ito ay matutuwa kayo dahil lahat halos automated na yung bookkeeping, pati yung taxation, no, pati lang yung mga Alpalis. At matutuwa din kayo lalo dahil i-introduce namin ito sa pinakamurang halaga na sa tingin mo ay talagang namang murang-mura in comparison with the other accounting system. Now, going back, huwag po kayo mag-alala dyan at yan i-broadcast kagad namin once na natapos na namin. Nasa finishing touches na kami at nasa mga
sa mga testing ground na kami. At kapag naging okay na yan at wala na mga bugs, at talaga namang i-commercial na po namin yan. Now, going back, tapos na tayo sa November, so mag-exit na po ako. No? Do you want to exit? Yes. So last na tayo, December na 2020. Oops. 2020. So yes. I know yes, 0N. So fourth quarter pa rin po tayo. Then kapag once okay na yan, then add ka na uli. You're working for the month of December 2020. Yan po yung gusto natin. So 2020, dalawa lang din po uli. No? Yung dalawa rin na ginawa natin kanina. So ngayon ay simulan ko na itong taxpayer, itong supplier number 1, 226, add 226, 824, oops, 824, 255. 255 tab, so WI 010 tab, ito po ay 5,000 tab, then save. Then add yung pangalawa, 229, 229, 809, then 462. Tab, then ito po ay WC100. Tab, 25,000. Yan, save. Yun. So, o nga pala, no, ang kagandaan din sa AlphaList na to, kapag nag-input ka buwan-buwan, yung kapag hihingi ka ng 2307 or mag-i-issue ka ng 237, I mean, meron na kagad dito kapag na-input mo. For example, ito, all I have to do is to click this one, Form 2307. Pindutin ko lang. Sana hindi mag-error. Ayun, nag-error kasi nakabukas yata ang Excel. So, okay lang yun. Are you sure you want to exit? Yes, ko lang muna to. Yan. Para lumabas ito. So, pansinin mo, yan, nag-withdraw tayo kay Tres Marias Rental. So, nung buwan ng, on the third month of the quarter. So, I'm referring to the quarter ng December, no? So, ng the fourth quarter. So, mapapansin nyo po, ayan, yan po yung na-withdraw natin. So, ito yung binibigay po natin sa dito kay Tres Marias na in addition doon sa payment natin ng magkano ba yung payment natin. In addition to our payment, for example, December, 26,750 plus 1,250. Ito po yung in the form of 2,307. Yan. So, yun po yung future ng AlphaList kapag pinasok mo dyan. Pero doon sa system namin, automatic na yan. Once na ginagawa mo yung payment, pwede mo na rin, parang may button din doon, print 2307. Okay, doon save na ako. Ngayon balik tayo doon sa AlphaList. No? Kaso nagsarado, naka-open kasi yung isa kong Excel. Kaya naging ganun. Pero kung wala naman naka-open, walang di mag-error yan. So QAP, so okay na tayo. Ngayon, naipasok ko na yung fourth quarter. Balikan natin. Ay, 16-0. Tama ba? 16-0 nga. So, natapos natin yung fourth quarter. Yan. Yun po yung kailangan nating ipasa. Ito sa February 28. Kailangan ito. Ito po. Ito pong QAP. No, itong South SLS, SLP, buburay ko na po kasi hindi naman natin didiscuss yan. Yung QAP ng fourth quarter, yan e-submission po. So, naipasok na natin. Naipasok na natin. Ang gagawin na lang natin is mag-generate tayo ng file. So using this 1601 e-menu, isa-select mo yung fourth quarter, then generate file. So pipindutin ko yung generate file. So mag-generate yan 3 buwan, which is October, November, December. So generate na ako. Yan. So papasok ko lang dito sa sample, papasok sa automatic. Kung saan nakasave yung Alpha 70 mo. So save ko na. Yan. Isa yon, dito yung pangalawa, save. Then pangatlo, save. Unable to access file, tignan natin. Nag-error. Pero tingnan natin. Ayun, pumasok naman po. No? Ano yun? Buwan ng October. Ito 10, kita nyo. Ito January, February, March, 1, 2, 3. Nagsubok na ako nung kanina. Pero yung second quarter, third quarter, hindi ko na sinubukan. Ngayon, yung fourth quarter, ito yung ginawa natin. 10, 11, 12. Yan po ipapasa natin. Pero before ipasa natin yan, kailangan muna natin i-validate. So tandaan po natin na 10, 11, 12. I-validate muna natin using the system of itong BAL.
160 na nasa loob din po ng Alpha, BIR Alpha 70. So pubuksan ko na po. Nag-error tong sa akin. I don't know kung sa inyo nag-error din. Pero wala namang problema, no? Nakapag-validate naman siya. Kaya hindi ko na rin siya pinapansin. Now, ang sample company ko po is ang TIN 249775. Ito yung company TIN niyo po, no? 375. 249,775,375. 249,775,375. Okay. So, naipasok ko na. Anong ibabalidate ko? Year 2020, yung 1601, 1604E. Okay. Itong 1601EQ pwede rin. So, ibabrowse ko na. Ito, 1601, back. Ito po pipiliin nyo, 1601EQ. Okay. 1601EQ, ibabrowse ko na po. Pero bago ko i-browse, browse ko na. Yung October muna, no? Yan, ito po, may 10. Ito 10, nasa gitna. 10, okay. Then pagdating dito sa month 10, lagay nyo. Okay? Validate file. Then select. Ayun. So, ang mahalaga dyan, error, may error ba ako? Schedule 1.6 specified month date not the same. No detailed record found. Okay, teka lang, may error ako eh. Sa line number 1.0. Balikan ko lang po, no? Error for this file still exists. Teka lang, wait. Balikan ko yung October 2020. Fourth quarter. Print inquiry. Ano nangyari? Puntaan ko lang po. Add update. Sequence number. Ito yung lahatan pala. Ito yung tatlo eh. So, ang na-withheld natin, 4,855.80 ng last quarter. Tingnan ko lang, check ko lang po. 4,855.80. So, 1 October, 1,515. So, 4,855.80. Tama naman. So, back lang ako. So, exit. You want to exit? Yes. Okay. Mag-generate uli ako ng file. Lagay ko nga dito. Para lang sigurado. Okay, generate file. So, ito, since na meron ako niyan, pag sinave ko siya, i-overwrite niya supposed dito. Okay, tingnan natin. Ha? What happened? Delete ko na nga lang. Hindi ko na alam kung alin dito eh. Ito yun. I-delete ko po. Mag-generate ulit ako ng file. Generate. Save. 1, 2, 3. Okay. So ito na yun. 10, 11, 20. Okay. Then iba-validate ko po siya. So browse. Subukan natin ulit i-validate. Ito, October. Okay. So month of October naman to. Then validate. Then select. Yun, no errors na. Okay. Ano kayo nangyari? No errors na to. So it's nag-stored sa dito. Ito na po yung email ko. I am a hindi ako EFPS user,
kundi ako ay offline EBIR user itong sample natin. Kaya dito ko pupuntahan mamaya sa encrypted file. Kapag sa EFPS user ka, sa eAlpha ka pupunta. Okay? So, okay ko lang to. Okay. So, isa naman, tatlo ito, no? Tatlo yung babalgit natin. So, November na. Okay. Then, palitan nyo lang po ito, November. Then, validate. Then, select. Yun, no errors. Okay. Press any key, then okay lang. Oops. Okay. Then, susunod naman po yung pang December. Ito yun. Okay, then December. Then, validate, select, no error. Okay, very good. So, pwede ko na siyang i-submit. Okay, okay. Back to main menu. So, saan siya pupunta? Sabi natin, dito sa eAlpha, kapag EFPS user ka, dyan pupunta. Ito po yun, no? 10, 11, 12. Okay? Yan po ipapasa natin. Pero dito sa encrypted file, gagamitin natin itong 10, 11, 12. Ito, ay. Kasi 11. Saan pumunta? Kung eAlpha. So bagay, parehas din naman ito eh. Si 11. 10 and 12 lang to. Ulitin ko ngayon yung ano. Yung pang 11. Yan. Pasensya na tayo. Live tayo. Kaya yung error, nakikita natin. Yan. Error. Ay, error. No errors. Then, okay. Okay. So, back to main menu. Tingnan nga natin kung saan pumasok. Ayun. Pumasok na. 10, 11, 12. Okay. Ito po ay email natin. No? Saan natin i-email? Buksan nyo po ang Gmail nyo or Yahoo o ano bang email nyo. Then, magko-compose kayo. Compose. Ay. Teka, saan ako pala yan? Kaya ako nakabukas sa email. Yan. So, ang gagawin ko is magko-compose po ako. Compose. Uy. Bagal ang internet natin. Loading. Okay. Pag nag-compose ka dyan, lalabas yung, yan, to recipient, yung e-submission siyempre. To, ba? Ayaw mag-automatic. E-submission. Saglit lang po Ayaw mag-automatic sa akin. E-submission. Yan. E-submission at BIR.gov. E-submission. Basta dito niyo po isa-send. E-submission at BIR.gov. Hindi nag-automatic. Supposedly, once na pinipilapan ko to, mag-automatic itong BIR. So kung ano ito na ipasok ko, e-submission at BIR.gov.ph. Subject, yung port quarter, QAP port quarter, then company, then TIN. Then send mo lang yan. Okay, tapos magre-reply yan na natanggap na nila. Okay, so yun yung pinaka-last step para magawa mo itong port quarter na QAP, which is this one. Ito. Itong QAP port quarter, pinaka-last step niyan yung e-submission. So after mo ma-encode sa AlphaList, i-validate, then yung 3 buwan na yon i-attach mo sa email at isa-submit mo sa e-submission.br.gov.ph. Yun yung pinakahuli na step para matapos yung QAP. So antayin nyo na lang po yung email confirmation. Now, for filing purposes, pwede nyo siyang i-print. Pero hindi na kami nagpiprint eh. Okay na yan. Not unless hanapin. Ayan.
So kapag gusto mo mag-print, print inquiry, yan. So Excel report. Tignan natin. Sana hindi mag-error kasi nakabukas nga pala yung Excel ko. Tignan natin kung anong nangyari. Ayun. So ito po yung for the quarter ending December 20. So lahatan na ito. Ano ba ito? Quarterly alphabetically. O tama, isang quarter lang to. Remember, October, November, December, ng tatlo to. So ito yung fourth quarter. Kung gusto nyo i-file po ito, okay lang. I-print, okay lang din po. Then, i-print nyo rin yung email confirmation galing sa e-submission. Okay. Usually kasi hindi na kami nag-print ito. Yung email confirmation na lang, isapat na para meron kaming ganit. Sapat na para proof na nagpasa tayo. Pero syempre, mas maganda na piniprint rin natin itong report galing doon dito sa nagawa natin for the fourth quarter. Yan, back. Now, kung naipasok mo lahat, no? Kung naipasok nyo po lahat from January to December using itong 7.0 na version na to, pwede ka na mag-generate ng 1604E file. Oops. Cancel. Ang gagawin ko dito, December 2020. So mag-generate ako ng 1604E. Okay. So ito yon, no? Pwede ko na i-save yan. Do you want to replace? Yes. Do you want to view the file created? Yes. Yan. So yan po, ito po ay lahatan na. From January to December, i-add niya na lahat. Ano po? Or, tingnan natin na kung tama ha. Pansinin mo itong AAA office. Ang total niya ay 9180. Ito yung total niya, no? 918.80. Tingnan natin, AAA. Si AAA, ang na-withhold niya, yun, na-withhold natin ay 918.80. Yan. Ito po yung total, no? Ito pong yellow. Ito po yung total ng magmula January hanggang December. Okay? Mapapansin nyo may formula to, yung mga sum if. No? Sum if itong panelo, lahat ng panelo i-add niya. So, meaning to say, tama. Yung nag-input po kasi ako dito magmula January, sa pagsipagan po ako, in-input ko January hanggang September. Then yung October to December, yun yung ating video tutorial. So, mapapansin nyo, ito na po mismo. No? Kapag na-input mo yung tama dyan, kung ano yung nandito na report, yung pang total, yun din po ang mag-generate dito sa QAP. Now, since na yung kung old version ka, kasi ngayon lang dumating tong 7.0, so alangang i-input mo lahat-lahat, no, simula. So pwede mo namang gawin yung mismong annual na. Ito annual. Nakikita nyo annual. Pupunta ka sa 1604E. Yan. So anong gagawin natin for the year, ito na, 2020. So ang gagawin ko, mag-add ako. Dito ako mag-add. Okay? So add ako, you are working for the year 2020. So anong ipapasok ko? Ang ipapasok ko, itong dilaw. Itong total ng lahat. Okay? Hindi ko na para isa-isahin po buwan-buwan. Ito ng dilaw ipapasa ko. I-encode ko. So, either doon sa ginawa ko kanina, doon sa QAP, pwede ka mag-generate ng 1604E annual or automatic, or kung hindi mo na kaya mag-encode ng mula sa January pa, pwede ka na dito, no? Exit na ulit ako. Dito dati ng QAP, pwede mo dyan gawin lahat, buwan-buwan yan. Or kapag wala ka ng oras para gawin yon, pwede ka na dito sa 1604E. Okay, nasa na nga ba tayo? Ba't ginagawa natin yan? Remember, ito yung QAP, ito yung ginawa natin fourth quarter. Okay na tayo dito. Sabi ko nga sa'yo, may kaugnayan itong QAP dito sa 1604E. Kasi itong 1604E, ito yung annual submission lahat-lahat ng ating ginawa. Okay? Bukod pa pala dito, itong 1601 offer E nga pala,
dalawang gagawin nating proseso. Isang EBIR offline saka plus Alpalis. Plus annual Alpalis. To e-submission. Yan. So, I'm sorry, no? Dito March 1, no? Una, pupunta ka muna sa EBIR offline para i-input itong 1604E, yung annual information. So, pupuntahan natin. Paano naman yan? Pupunta ako sa offline EBIR. Ito. Yan. Ito yung offline EBIR. So, na-input ko na yung pangalan ng TIN at yung company. So, pipiliin nyo po yung 1604E. Yan. Version 2018. Yan. So, pipil up tayo. Okay. Ito po ay sinesend natin through online din. So, I'm working with 1604E for the year 2020. Tab. So, category of withholding agent, this is a private. Then, top withholding agent ba? Private, top withholding ba? Pwedeng yes, pwedeng no. So, yes ko na lang. Or pwedeng no na lang. Bahala kayo. Yung top withholding agent, naka-receive ka kasi ng ano dito, TAMP. Yung taxpayer monitoring, nalimutan ko na. Taxpayer. Nalimutan ko na ba? TAMP. No? Pasensya na po. Medyo tumatanda na. Nakakalimutan ko na yung mga acronyms. Ngayon, going back, 1604E, yung quarterly ang ipapasok natin dito. Ayan. So tingnan natin, from our summary, ano ba ipapasok natin? Ito po. So itong March, no? Yan po ipapasok natin. Nag-remit natin noong April 26. Sa first quarter, nag-remit tayo noong April 26, 2020. Tab GCash. Sa GCash kunwari natin, pinasok. Kung sa bangko man, sa bangko, ilagay niyo po dyan. So ano yung reference number ng aking binayaran? Ito, Control-C ko na lang. Kung pwede, no? Yun, pwede naman. Then, tax withheld, yan. Magkano ang ipapasok natin? Ito bang net of payment ng January, February, itong 1723 lang? O yung pinakabuo na niremit natin buong quarter? Ito po, yung pinakabuo. Itong 5123. Okay, remember that po ha. Yung buong quarter na remit natin. May penalty ba ako? Na-late ba ako dyan? Wala naman po. So, second quarter na ako. Nung second quarter, end of April, May, June, quarter of April, May, and June. So, niremit ko yan noong July, no? July 29. So, July 29, 2020. 07-29-2020, tab, sa GCash na rin. Then, ito ang reference code. Kunwari lang po yan. Kakopy-paste ko na lang. Then, ano yung total? Again, hindi po itong yung net of remittance natin, no? Ng April, May, kundi pinaka-total magmula yung quarter ng second quarter, which is 4.5. Yan. Control V. Yun. So, yung third quarter naman po, July, August, September, binayaran natin no October 25. 10, 25, 2020 using GCash din. Okay. Then, yung reference ay yan. Yun. Then yung total po, again, yung total ng third quarter, which is 4,940. Yan. Then yung fourth quarter naman po ay nilimit natin noong January 29 na. January 29, 2021. GCash. Then ano po yung reference, copy-paste, Control-V. Then, magkano yung total remittance natin ng fourth quarter? 4,855. Yan. So, importante po na gumawa kayo ng detailed summary para madali lang ipasok dito. Tapos, yung iba pang mga details na to, yung page 1, dito wala sa schedule 2, wala ka na po ipapasok dyan. Sa schedule 2, page 2 pala, wala na po tayo ipapasok dyan. Itong sa Alpalis na to, ito yung nasa Alpalis natin, mahirap naman po mag-input dyan. No? Pang manual filer lang yan. So,
Previous, tingnan ko nga, okay na ba? Wala nang problema? Yes. Ang total ba? 19,418.80. So, dapat po, total yan. Naka-reconcile po yan sa report natin. 19,418. Mamaya sa Alpha List, dapat 19,418.80 yung total natin. O mamaya titignan natin. So, 19,418.80. So, sigurado naman tayo, makasigurado tayo, since na meron tayong ginawang ganitong detailed summary, kung ano ang report natin dito sa 1604 at yung mga monthly, ay magre-reconcile yan sa annual. Kaya importante po na mag-secure kayo ng monthly na detailed ng mga winidrod nyo para for easy reference, for easy reconciliation, at mapapadali ang buhay natin. So, ibabalidate ko na ito, wala na akong gagawin. So, successful daw. Though, after successful, isasubmit ko na. Be sure, 2020 po yung nakalagay year doon. Submit, then online. Yes, kapag may internet, okay, alam na natin yan. Wala naman tayong babayaran po dito. Then, kakancel ko lang ito dahil hindi po ito, sample lang po ito. Then, wait for the EBIR confirmation letter ulit. Then, ipiprint nyo lang po ito. For filing lang, for filing purposes, hindi nyo naman ito isasubmit yung hard copy doon sa BIR mismo. Pati yung ginawa nating Alpha List, hindi naman po sinasubmit yan. Sinasubmit lang yan through online. So hindi tulad noong 1604C na meron 2316, sinasubmit yan. Pati yung mga inventory, sinasubmit po yan online. Itong 1604E po, hindi po natin kailangan ipasa hard copy, kundi puro online lang. So for the purposes of, for filing purposes, so i-print nyo lang po ito, 1604E, then samahan nyo po ng EBIR confirmation ng email once na sined nyo once na sinadmit nyo po online. No? So, i-play nyo po yung email ng BIR. Yun. So, malapit na tayo matapos. No? Ngayon, natapos na natin itong 1604E annual information. So, ang kailangan na natin yung annual alpha list. Sasabit naman natin through e-submission. Yan. So, balik na tayo ulit dito. No? Yung sinasabi nga natin kanina po, pwede dito sa QAP, no, kapag nakompleto mo yan January to December using 7.0 version, i-generate mo na. Dito, generate mo na yung 1604P. Gagawa na ng, ng dot file. Pero kapag tinamad ka naman, ang nagawa mo lang kasi dito, yung last quarter, yung September, yung October, November, December, okay lang po yon for the purpose of i-submission ng quarterly ng fourth quarter. Ngayon, baka na, kung yun lang ginawa mo, kulang, so ang no choice ka, kundi dito ka sa annual 1604E maggawa, no? Ng e-submission ng Alpha List ng annual. So 2020, amended return, no? Add update na po ako. Yung nga pala, Schedule 3 po tayo papasok sa Schedule 4 po ito sa mga Certificate 2304 to eh. Wala naman tayo nun. Dito tayo sa 2307. So you're working for the year 2020, yan po yung gusto natin. Okay. So anong gagawin mo? Ano ipapasok nyo? Yung summary na po, no, ng yung summary ng taon. So kalimbawa, itong apat tayo na supplier, apat lang, kung yung marami, so ipapasok nyo po lahat yan magmula January. No? I-add nyo na, in total na po magmula itong halimbawa si Panela June, itong 60,000 na yan, magmula ng January hanggang December. Opo. Okay, itong Tres Marias, magmula January hanggang December, kaya total 336. Pero syempre, net of bat yung ating pinaka-base na computation ng ating ATC. So ipapasok ko na po. Kunwari, hindi ko nagawa yung kanina. So ito na po yung gagawin natin for the sake na meron tayong sample, 226. So 226, 824, 255. 255. Then tab, ATC, sa ulo ko na po ito, WI 010, tab. Then yung total po, no, naka-reach siya ng 60,000 in total. So 3,000 yung kanyang withholding, no. So mapapansin nyo, total din niya mamaya 19,418, which is nasa report natin. So save ko na, then add naman po ulit ako. Yan, excited na ako, malapit na matapos. 229, 809. Ay! Napasigaw eh. No? 809, 462. No? 462, then tab. Ito po ay WC100. Again, yung ATC, depende po ito. No?
titignan niyo po yung ATC code natin nasa likod yan. O kaya i-google niyo na lang kung anong applicable na ATC. So ang total na na-receive ni Tres Maria sa loob ng taon ay 300,000. Again, dito tayo sa net of VAT. 300,000, tab, then save, add. So 15,000 ba yun? Yes. So kay 267, ayan, 267, then 671, then 585, 585. Okay, tab. Ito po ay WC158. Then ang total na order natin na purchase natin kay AAA ay 91,880. Subukan ko nga i-paste. Yun, gumana. Save. Isa na lang po tayo. No? 414,999, 656. 656 tab. Ito po ay WC160 tab. Ang total po niyan ay 25,000 lang pala yung ating na total dyan. Control B, tab, save. Yan. So tapos na tayo mga kapatid. So inquiry, so 4 yun na ipasok natin. Total yun, no, 19,418. Income payment, 476,880. Tingnan natin 476. Ayun, 476,860. So reconcile tayo. So gagawin ko na lang, babak na lang ako. Then kakailangan ko na ipasa to, no, sa e-submission. So anong gagawin natin? Generate file. Dito ako mag-generate ng file. So para makasigurado lang ako, gawin ko 2020 para hindi mag-error. So generate file. Yan na. So save. Yun. Yung kanina, nag-save din tayo kanina doon sa isa. I-replace na natin to. Ito na yung pinaka-gagawin natin. Pero tama na rin po yung kanina, yung galing doon sa QAP. Kung na-input mo lahat from January hanggang December. Pero kapag tinamad ka naman, kasi bago nga lang to, September pwede na, yung last quarter, yung October, November, December lang. Pero hindi mo siya pwedeng i-generate ng buong taon. Kundi i-input mo yung buong taon using 1604E annual. So yung ginawa natin ngayon. So i-replace ko na po ito. Do you want to view the file created? Yes. O pansinin natin ulit. Ayun, no? 918. O parehas din, no? Yung ginawa natin. Ano pa? Yung 19. Si air conditioning, 19,418,80. Tingnan nga natin. Withholding. Ay, teka lang. Ito ba? Baka mali ako. Okay, panelo. Okay, 60,000. So 3,000 na withhold. Tres Marias. 15,000 lang na withhold. Yan. Then kay Triple Choice, 918.80 na withheld. Yan. Then next ay 500 ang na-withheld. Ayun. 500. Okay. In total, 19,418. Ayun. Okay na to, no? So, okay. So, hindi na tatapos po doon. Pupuntahan naman natin kung saan na-save. Anong susunod natin? Iba-validate natin. So, ito po yun, ma'am, sir. No? December 31, 2020, 1604E. So, iba-validate ko po. After ma-validate, i-submission na. So, i-validate natin kung tama. Ignore. Then yung TIN ng company 249 775 375 tab 2020. Huwag niyo pong kalimutan yan, ha, 2020. Then ito po, since na gumamit tayo, 1604E na tayo. 1604E, browse. Puntahan natin yung kung saan na-save yung kanina. Ayun. 1604E. Yan. Ito. Okay. Then, validate. Yan. Select. Pack. No errors. So, yun. So, okay. So, pupunta ako sa encrypted. Hindi ako sa e-alpha dahil pang BIR, EFPS yun. Okay. So, back to main menu na ako. Last step, pupunta ka uli sa email mo, no? Magkukompose ka. Then, i-submission ka uli. E-submission. Ayun, lumalabas kanina. Ay, lumabas to. No? Parang tanga lang. 1604E. TIN mo, 22 something, ganyan. Hindi ko na tayo itatama, no? 1604E.
Lagyan natin ng 2020, 160482, 227,259. Ano nga ba to? Sample company. Okay? So, C attach na lang, ganyan. O kaya kung gusto mo talaga makasigurado, Control C muli dito, Control B muli dito, no? Ayan, o yan mismo, ganyan lang. Then send. Ayan. Ay, i-attach mo nga pala i-attach mo yung ginawa natin. So, nasa ano ba yun? Nasa drive C ako doon. Yan, drive C. Tapos, as encrypted, no? Ayun, okay, open. O yan, tapos send. Antay mo yung email confirmation yan. Kaya lang matagal, siyam-siyam yan. Inaabot pisan 2 linggo pinakamatagal. Pero yun lang, no? Kapag mas na ganyan, hayahayuli ang buhay natin. Tapos na ang ating obligasyon. Natapos na natin yung 1604E. Pwede tayong mag-relax. Okay? So kung meron ka mang tanong, just comment. Magsulat ka lang dyan sa baba, mag-comment ka lang. At kung natuwa ka naman at nasiyahan at na marami kang natutunan, pakisuyo, pakishare, pakisubscribe, at abangan yung aming sinasabi na accounting system na lalabas, full automated na itong mga alpha list natin. Okay? So muli, marami pong salamat sa aming parokyano at parokyana. At huwag po sa kayo mag-asawa na sumuporta sa aming YouTube channel. Thank you very much po at ito na po at tapos na tayo.